Ang tanong, ano ang maikontribute ni Kristaps Porzingis kay Stephen Curry at sa buong Golden State Warriors? Sa unang tingin, mukhang simpleng sagot, shooting at blocks. Pero kung susuriin natin ng mas malalim, si Porzingis ay hindi lang dagdag taas. Siya ay dagdag geometry. Binabago niya ang spacing sa opensa at binabago niya ang risk calculus sa depensa. Unahin natin ang konteksto. Nakuha ng Warriors si Porzingis sa deadline trade, kapalit ni na Jonathan Kuminga at Buddy Hield. Win now move ito sa gitna ng malaking roster at injury chaos. At sa parehong window, may reporting na ang Warriors ay umaasang maididebut siya pagkatapos ng All-Star break dahil naka-frame ang sitwasyon niya sa Achilles management at conditioning work. Ngayon, paano natin imi-measure ang value? Magsimula tayo sa what he is on paper. Sa 2025 hanggang 26, sa limitadong 17 games at 24.3 minutes per game, ang averages niya ay 17.1 points, 5.1 rebounds, 2.7 assists, at 1.3 blocks. Shooting, 45.7% sa field at 36% sa tres. Pero huwag tayong matrap sa raw per game. Dahil sa minutes restriction, mas dapat tingnan ang production density. Kapag ni-convert mo yan per 36 minutes, lalabas na nasa paligid ng 25 points per 36 siya at halos 2 blocks per 36. Ibig sabihin, kaya niyang magbigay ng starter level impact kung kaya ng katawan at conditioning. Ngayon, heto ang unang big weapon. 3-point volume mula sa isang 7'2" big. Sa season na to, tumitira siya ng 5.1 threes kada laro. Sa career niya, 5.2 threes kada laro. Hindi ito occasional spacer. Ito ay spacing na may volume. At dito pumapasok si Curry. Kapag si Curry ang may bola sa taas at dumaan sa screen, ang depensa kadalasan may dalawang instinct. Una, habulin at mag-over. Pangalawa, magpadala ng tulong, minsan trap. Kapag ginawa nila yan, ang pinakamabilis na parusa ay ang pick and pop. Screen. Tapos pop si Porzingis sa arc. Making a little move and Quentin Post parries another three. Ang Warriors mismo ay tumingin sa kanya bilang pick and pop threat na may rim protection. Isang archetype na matagal na nilang hinahanap. It's a new world. Yeah. Porzingis three-pointer. Yes, sir. Simpleng decision tree. Kapag nag-trap sila kay Curry, boom! Outlet kay Porzingis sa taas. Kapag late ang closeout, catch and shoot. Kapag aggressive ang closeout, swing pass. One more, open corner. At kapag nag-switch sila, dito papasok ang pangalawang weapon, mismatch punishment. At hindi ito theory lang. May analytics signal tayo. Noong 2024 hanggang 25 season, si Porzingis ay kabilang sa pinaka-efficient post-up options sa isang stable stats model. 1.1 points per possession. Mahalaga yan dahil ang switch defense versus pick and pop ay madalas na uuwi sa post touch. Being better for the Timberwolves. Well, I agree with that. Okay. I agree with that. All right. We're on the same page. All right. Porzingis. So kapag pinili ng depensa ang small on Porzingis, may option ng Warriors na throw it in. Hindi ito classic Warriors noong peak motion era. Pero sa modern NBA, ang ability na magparusa sa mismatch ay playoff currency. Ngayon, pangatlong layer, free throws at efficiency sa loob ng arc. Sa 2023 hanggang 24, documented sa NBA bio na umabot siya sa career high 60.6% sa 2-point attempts. Ibig sabihin, hindi lang siya outside threat. May interior efficiency rin siya kapag napilitang umatake. Punta tayo sa depensa. Kung offense ang spacing, ang defense ni Porzingis ay deterrence. Career 1.8 blocks per game at may track record na high-end shot blocking seasons. Kaya niyang baguhin ang shot selection ng kalaban kahit hindi siya ang makablock
dahil sa presence sa paint. At ang pinaka-critical para sa Warriors, unlocking Draymond. May quote mismo si Draymond na kapag may isa pang rim protector, mas pwede siyang mag-take chances at mas na-unlock ang kaya niyang gawin defensively. Ito ang blueprint. Si Porzingis ang last line, si Draymond ang roaming chaos. Deflections, rotations at disrupt. Draymond knocked it away. Draymond setting up Buddy Hield for the high rise. Pero may catch. Ang Warriors ay historically switch heavy. Si Porzingis bilang 7'2", mas natural sa containment or drop looks. Kaya kailangan ng coaching adjustment, hybrid rules. Switch 1 to 4 pero protektahan si Porzingis sa speed island situations gamit ang scrum switches. Ang frequency metrics ng scheme shifts ay unspecified sa public tables na na-parse dito. Pero ang logic ay malinaw sa matchup requirements. Ngayon, rotations. Ang realistic plan ay hindi 35 minutes agad kasi sa kasalukuyang season sample, 24.3 minutes per game siya. At may reporting na ang Warriors ay magwo-work muna sa game fitness at target debut post All-Star. Kaya ang ideal ramp, 22 to 28 minutes sa unang stretch. Tapos saka mag-desisyon kung kaya pa. Ano ang ideal starting five kapag healthy? Curry, Melton, Moody, Draymond, Porzingis. Bakit? May ball security at defense sa backcourt, may wing size, may rim protection at pop threat. At pinaka-importante, si Curry ang gravity hub, si Porzingis ang release valve. It's a 2-on-4. Curry says, I'm calling my own number to put it up and in. Ano ang closing five? Depende sa matchup. Kung kailangan ng spacing, Curry, Podzemski, Melton, Draymond, Porzingis. Kung kailangan ng extra size or mas conservative defense, maaaring pumasok si Horford sa ilang possessions. At may precedent na si Kerr ay nagko-close sa lineup na mas space sa 5 kapag wala si Curry dahil mas madaling makascore. And Steph Curry. Melton knocked that away. Warrior defense. Ngayon, game examples para i-ground ang analysis. Una, noong 2024 hanggang 25 at 2023 hanggang 24 era. Documented sa NBA bio ang games na nagpapakita ng two-way unicorn output. Halimbawa, Celtics debut na may 30 points at 4 blocks. Pangalawa, sa 2025-26 sample, may laro siyang nag-25 points at multiple threes plus blocks, signal ng pick and pop plus rim protection combo kahit sa limited minutes window. At ngayon, risk management. Hindi natin pwedeng i-oversell. May history ng leg injuries at ngayon ay may Achilles management framing at POTS reporting. Kaya ang tanong hindi lang gaano siya kagaling, kundi gaano siya kadalas available at gaano kalaki ang pwedeng i-commit na scheme sa kanya. Kung magiging healthy ang window, ito ang best case outcome. Ang Warriors ay magkakaroon ng mas malinaw na identity sa half court. Curry Porzingis pick and pop bilang primary at Draymond roaming plus KP rim deterrence bilang defensive backbone. Kung hindi full health, still may value pero mas magiging situational weapon si Porzingis. High impact minutes, hindi high volume minutes. Si Porzingis ay hindi simpleng replacement big. Siya ay system multiplier. Kung tama ang usage, kaya niyang gawing mas madali ang trabaho ni Curry sa shot creation. At kaya niyang bigyan si Draymond ng defensive freedom. Pero ang presyo ay discipline, minutes management, scheme clarity, at lineup choices na hindi maglalagay sa kanya sa maling matchup. Sa huli, ang pagdating ni Porzingis sa San Francisco ay isang high-stakes gamble. Pero sa NBA, hindi ka mananalo kung hindi ka taya. Kung magkiklik ang chemistry nila ni Curry, hindi lang basta playoff team ang Warriors. Magiging problema sila ng buong Western Conference. Kayo, ano sa tingin nyo? Sulit ba ang binitiwang assets para kay KP o masyadong malaki ang risk ng kanyang injuries? I-comment niyo ang inyong opinion sa baba.